syempre sa age kasi ni Miss mas advanced talaga yung age niya dito sa mga klase niya. Oo, kasi alam naman natin na nagkakagustuhan na dito. Kaya ako. Magandang araw po sa inyo muli mga amigo at sa pagkapatuloy po ng ating video mga kababayan ko, nandito po tayo kasama po si Ma'am Leila at si Chamamem. So ina-explain ko na po kay Chamamem na pasado po si Amir. Pasado siya at saka yung grades ni Amir ay sabi ko mataas yan. Oh. Chamamem, esto antes cuando yo estudiar no así. Más yo mismo 75, 79, 80, si es no así. Esto más poco. Sabi ko nga English at Tagalog lang kanilang kailangan nilang pag-aralan pang mabuti. O gano'n. And then, ayan, so ngayon po si Misma naman. Kay Misma na tayo mga amigo. Hindi, bago naman nilukot mo na yung card ng bata. Ayan, sino ba ang pipirma sa inyong dalawa? Si Chamamem na pipirma kasi siya. Dito sa first quarter. Chamamem pirma. Isa ba? First quarter. Una. Si Misma na si Chamamem pirma. Tapos dito. Kasi may pero pirma. Chamamem. Ganun pala Dati kasi binibigyan lang yung card sa bata tapos pipirmahan sa ngayon yung magulang pupunta na pala sa eskwelahan. Tapos thank you Xerox. Thank you so much po sa Xerox. So ayan. Hindi ko na pakikita sa inyo kasi para sa nababasa ko kasi wag doon pinakikita. Pero ayan, nakakatuwa ang kanilang Huwag ko na ipakita. And then kay Misma na po tayo mga amigo. Ayan, so magpatuloy tayo para naman sa ating pangalawang kliyente. Customer. Ayan, si Misma naman. So, si Misma, talagang interesado siyang matuto. Makikita mo talaga na. Interesado na ito? Kahit nahihirapan nga din siya, makikita mo nakamiting sa teacher. Tinatry niya talaga na maintindihan yung lesson, ganyan. Tapos, kahit nahihirapan na siya, pagpatuloy pa rin siya, ganyan. Kahit makikita mo sa kanya talaga sa mukha niya nahihirapan. Pero hindi siya yung makikitaan mo na susukuan niya yung malulungkot yung mukha kapag hindi naiintindihan. Pero yun ang pagkakaiba nila ni Amir. Si Misma, mas nagtatry siya na maintindihan kahit nahihirapan, ganyan. Tapos, natuwa din ako nung minsan na ngayon, kahit English yung pinababasa mo sa kanya, alam kong mahihirapan siya sa pagbabasa. I-encourage siya ng mga kaklase, i-encourage namin ng mga teacher na makapagbasa. Ayan, tapos babasa siya, tapos tinatyaga na per word magbabasa sa subject ko, ganyan sa English, ay sa science, in English yung salita, babasa siya, ginagay, tapos makikita mo sa kanya, satisfied siya. Kasi yung mga klase niya, pinapalakpakan, tapos yun yung nagbibigay sa kanya ng motivation. So katulad ni Amir, kapag mataas ang marka, parehas sila na mamotivate. Nagpapataasan silang magkapatid. Ngayon pagka nalalamangan nung isa, mas parang makikita mo sa kanila na parang sa susunod na mga exam, magpapakitaan sila tapos magkukumparahan na ganyan. Tapos aasarin mo Misma na mas mataas siya o mas ganon. So yung observation ko, madali din siya makapagkaibigan ngayon dahil nag-iba-iba kami ng sitting arrangement. Akala ko, komportable lang siya dun sa... ngayon, iba na. Okay. Inilipat ko siya sa ibang katabi para yung socialization, hindi lang yung isa o dalawa yung magiging kaibigan niya. Dati kasi dito na siya sa harapan Ngayon, inilipat ko na para lahat yun, may ikutan niya, magiging komportable siya. Makikita mo ngayon na ako, nasisilip ko, nakikita ko na kapag break time, snack time, nakikipag-usap. Nakikipag-usap siya, tapos alam mo yun ang nakakatuwa sa kanya, kahit hirap siyang mag-English, mag-Tagalog, parang may communication sila, nag-uusap sila, nagkakaintindihan. Ayun. Tapos, sa pag-aaral naman, parang nakikita ko kapag minsan ako nakakalimutan na gumawa ng assignment, nalulungkot. Nalulungkot siya, ganyan. Tapos, parang disappointed din siya na hindi niya nagawa. Ganyan. Kaya sasabihin namin na, sige, bukas, magpatulong, magpa-help siya para magawa yung assignment.
kinabukasan, meron siyang maipapakita. Kasi ano naman, ayun, sinasabi ko nga na magpa-help dun sa bahay kung ano man yung nahihirapan siya para makapag-ano. Tapos, excited din siya na yung mga klase, meron siyang sila mga letters. Ewan ko yung mga, siguro parang yung araw, nung ano tayo, nung mga elementary din, yung may secret na mga letters, silang mga babae. Silang mga babae. Ibig sabihin, nagsusulatan sila gano'n? Di ba yung parang tayo pagka halimbawa, parang love letter? Hindi love letter, yung parang mga, parang siguro tayo nun, yung communication natin pagka makikipag-chismisan at bawal lang maingay. Pag walang ingay, ganun ginagawa nila. Naku, may ginagawa pala sila mismo ngayon, mga amigo. Ginagawa po pala kapag kami gusto makipag-chismisan through sulat-sulat na ngayon. Kasi bawal ang cellphone eh. Bawal ang cellphone po kasi ngayon. Bawal po ang cellphone. Bawal sila magdala. Kaya para sila makapag-communicate, sulat-sulat. Ano kaya nakasulat doon kay Misma? Yung mga drawing, mga ganun. Drawing. Siguro ang nilagay ni Misma, sino ang crush mo? Baka mga sumagot, secret. Mamaya may revelasyon din. May revelasyon kung sino ang crush ni Misma. May ginawa. Yung kapartner ba niya sa may bunang wika? Yun ba yung ano sa kanya? Huwag nang pag-usapan. Huwag nang pag-usapan. Ayoko maging malaking issue. Ismoso lang. Ayun. Ang gagawin ko na natin, Ma'am Leila, after ng video na to, tsaka ko na lang explain kay Chamami. Kasi sobrang haba, kagaya yung kay Amir, i-edit yun. Napakarami, oo. Mas maganda, after na lang mo sabihin to, tsaka yung English niya. Tsaka ko na i-explain sa kanya. Ayan, so pangalawa tayo, observation at home. Ano ba ang mga na-observe kay Misma naman? Ikaw, Chamami, kaya ito observation na Misma está en casa. Yo observación misma está en casa. Sí, normalmente como una africana, cuando contenta, así reír. Cuando triste, poco triste, así de cara, así. No, africana es diferente, ¿no? Cuando contenta, así reír, cantar, todo así. Ayun, yun yung napansin. Kasi di ba Afrikana talaga pagka masaya. Pagka malungkot, ganyan lang yan, pero mamaya okay na sila. Hindi sila yung alam mo, hindi sila yung kagaya natin na yung puso natin kapag halimbawa ng pagalitan, yung sasama loob na maghapon, okay gano'n. Hindi sila gano'n. Hindi! Kunyari, kagaya kami siya nag-away kami ngayon. After 2 minutes, okay na kami. Ganun lang. Kumbaga, na-adapt ko na nga rin yung puso na gano'n eh. Na tayo kasi di ba kunyari nag-away tayo kahit 10 years, hindi tayo mag-usap eh. Kasi na, hindi. Kunyari, nagkasagot kami ni Chamami ngayon. Mami, after 3 minutes, wala na. Tapos na. Ganun na. Kumbaga, siguro, dapat nga rin mag-mature. Ganun. Sa akin. Kasi, pagka dati ako, pag kami yung daan sa akin, kahit hindi na kayo mag-usap, okay lang. Pero ngayon, hindi eh. Parang yun nga ang natutunan. Hindi sa kanila, hindi mapagtanim. Hindi sila mapagtanim. Hindi sila mapagtanim. Yun ang napansin ko sa kanila, kahit nga, di ba, mag-jowa, bukas nagkaiwalay, after 2 days, meron na naman jowa, ganun sila, ewan ko pa paano. Madali makamove on sila. Kaya, Chamami, Africana, cuando ejemplo, cuando yo y tú en Padar, después, 3 horas terminar, ya está. Así. Pero no, para no guardar. Iba, ganun sila eh. Alam mo yun nga natutunan ko sa mga Afrikano. Mas okay yung ganun, na kung halimbawa nagtalo ngayon, mamaya okay na. Kasi minsan talaga sasama ang loob mo pagkalalit, nanay mo na pag ano. Ako ganun ang ginagawa ko ngayon. Ay, mas okay na pala maging yung kahit paano yung puso nila, gayahin ko na rin. Maging bato. Hindi lang bato. Hindi naman, syempre, in a good way. Kasi in a good way para sa akin din naman yun eh. Kasi kung i-stressin ko yung sarili ko, habang mahirap na. O ganun din, siguro hindi lang na-observan siya. Yun din, kung ano sinabi ko, sure yun lang. Ayun lang naman, dahil yung kay Amir kasi at kay Misma, parang same lang din naman yung magiging natin eh. Yung sa recommendation and agreement natin. Siguro, ganun din yung sa recommendation natin for tutorial sila. Tapos, siguro ito pa ang isang na i-remind natin sa Misma dito sa bansa natin, different yung pagkakaroon ng crush, ganun. Siyempre, sa age kasi ni Misma, mas advanced talaga yung age niya dito sa mga klase niya. Oo, kasi alam naman natin na nagkakagustuhan na rito. Kaya ako... Nagkakagustuhan na dito? Nagkakagustuhan na ba? Meron din ganun.
Ay, Diyos ko. Nagkakagustuhan na agad. Kaya ako masyadong, Kailangan, hindi, ano naman yan eh. Dumaraan talaga sa stage na ganyan. Uunahan pa ako. Uunahan pa, sige. Grade 3 eh. Grade 3. Uunahan pa, tapos Ma'am Leila. Talaga nga naman. Ang buhay talaga, ganun. Una-unahan lang. So, remind na lang siguro sa bahay na every now and then na ang pagnonobyo at pagnonobya dito sa Pilipinas ay different sa bansa nila na dito ay may pagkadalagang Pilipina pa rin naman ang mga nakapaligid dito. So, kailangan talaga unahin ng pag-aaral kaysa sa nobyo-nobyo na yan, tsaka yung crush na yan. Ganyan. Pero alam mo, natatanda ako ng grade 3, ganyan din naman kami. Kaya lang, parang lang, yung buyo-buyo lang. Oo, yun naman, natural naman na sa mga bata nagkakaroon ng ganun lang. Pero yung parang bang alam na nila lahat, gano'n. Pero iba kasi ang panahon ngayon din. Medyo may lalim nakikita ko. May lalim? May lalim kumpara sa mga kapanahonan natin. Dati kasi biro-biro lang no? Oo, yung gano'n, di ba, pagka naibuyuha doon sa mga gusto mo din, medyo pa-cute ka lang, pero hihiya ka. Ngayon kasi medyo iba pala yung level up. Ang magiging title pala nito, Ma'am, Leila, Revelasyon kay Misma. Umiibig na. Okay lang ba na Hindi, kahapon kasi, ito na yung revelasyon. Ano revelasyon? Hindi naman siguro masama na ikwento. Kasi parang cute-cute lang din naman. Picture-picture kami kasi nga Teacher's Day. Ganyan. Kumpleto yung mga bata, yung mga nagkasakit, nakapasok na, natuwa ako bago mag-klase. Sige, hinaya ko sila mag-picture. Siyempre, yung mga matatangkad, nakatayo, yung medyo maliit sa harap, ganyan. Inaayos namin. So, habang umiikot ako, nakapwesto sa likod, si Misma at yung crush niya, nahuli ko. Ano ginagawa? Magka-holding hands. Magka-holding hands? Akala ko, nasupil ko na yung na yun, napagsabihan ko na kasi na walang crush-crush, yung gano'n. Yung alam mo yun, yung maliit na daliri. Yung picture na abang nag-picture. Hindi, inaayos ko pala. Inaayos mo palang gusto nakahawak na. Sino nakahawak yung lalaki? Nasabi ko na kaya talaga may gusto talaga kay Misma Tapos, naka-holding. hawak na ganyan. Tapos nung nakahuli ko, kinabahan si Misma kasi alam niya magagalit ako. Na ayoko kasi yung gano'n. E di syempre kabata-bata pa. Tapos nung nakahuli ko, nakita mo ganyan. Tinanggal. Tanggal, tapos binulsa ka agad yung kamay. Tapos no, sabi ng ganyan ng Tapos nakita din ni Amir. Bumagit na ngayon si Amir. Nagpahakuya. Yung parang binawalan yung lalaki na no pwede. Sabi niya, sinabi sa lalaki. No good, sabi. Tapos hanggang nalaman na ng kuya Bigyan. Tapos pinagsabihan agad yung kapatid na babae. Ganda nga yan, parang nagiging kuya talaga sila dito. Yung crush na ganyan. So talaga palang may nagkakagusto kay Misma. Ganda kasi si Misma. May nagkakagusto kay Misma. At siyempre, andyan naman yung kanyang mga kapatid. Wala, alam yan, papi ano lang yan. Papi crush lang yan. Hindi po pwede. Hindi pwede yan. Kailangan bantayan sa, kailangan aral muna. And then sa grades nila, ayan na po, sasabihin ko na po sa inyo. Hala? Yung grades po ni Misma, naku. So ayan, paunahin po natin, unahin muna natin sa robotics. Kasi yung sa Pilipino parang dapat ihuli ko na lang siya. So nakakalungkot lang kasi yung grades sa Pilipino mamaya natin pag-usapan mga amigo. So sa robotics po, sa computer 85 siya, so mataas. Parang mas mataas yung ESP ni pagkumparahin natin. Mas mataas yung ESP ni Amir. Ang taas ng ESP ni Amir edukasyon sa pagpapakatao 85. Si Misma 79. Sino teacher nila doon? Si Ma'am Amor. Si Ma'am Amor, mas mataas si Amir. Tapos sa health, mas mataas pa rin si Amir, 84. Pero si Misma, 83 lang.
Sa physical education, mas mataas pa rin si Amir, 86, 84 si Misma. Sa arts naman, mas mataas pa rin si Amir, 88, 86 si Misma. Sa music, pareho sila 90. And then, sa MAPE, mas mataas pa rin si Amir, 87, 86 si Misma. Sa science naman po mga amigo, mas mataas pa rin si Amir, 85, 82 si Misma. So, sa mathematics, mas mataas pa rin si Amir, 81, tapos 80 si Misma. Tapos, mas mataas naman si Misma sa English, 81 siya. O, 79 naman si Amir. Ito na po sa English po mga amigo, ay sa Tagalog, sa Pilipino. Sa Pilipino po mga amigo, si Misma po ay 76. O, medyo mas mataas kaysa kay Amir naman. Ayan. Kumbaga, kung tutuusin, mas mataas yung grades ni Amir. Pero, kung pagbabasihan naman po yung English at Tagalog na which is importante, di ba? Sa ngayon, importante yun. Mas mataas naman po si Misma. O, ayun mga amigo. So, kung pagkukumparahin natin sa grades nila, mathematics 80, 81, isa lang naman eh. Tapos science 82, 85. Pero mahalaga English kasi English tsaka ano. Mas mataas si Misma sa English tsaka. Kasi nakikita ko kasi si Misma nga kasi kapag sinabi mo mag-try, game siya. Kahit nahihiya siya, go siya. Kasi Amir kasi kapag sinabing i-try, yun nga, dudukduk mo siya. Sasabihin niya, hindi niya kaya agad. Kasi para sa isang baguhan at Afrikano, Espanyol ang salita, tapos magkakagrade ka ng 81 sa English, okay na yun. Tapos first grading pa lang 76, di ba? Kung pwede na yun. Half day pa lang yun, ha? Paano pag full day na? 76 plus 76. Joke lang. All in all, okay naman. Pasado naman po sila lahat mga amigo. At dahil dyan, clap. Pasado po sila. So, gusto ko malaman kung sino ang crush ni Misma, yun muna. Ay, gusto ko makita kung sino ang nagkaka-crush kay Misma. Crush reveal, tama na. Ma'am Leila, bawal kay Ma'am Leila yun. At mahigpit siya pagdating sa school. Pagka nasa labas kami, ganyan-ganyan lang yan. Pero pag nasa school, Diyos ko po, matatakot ka kay Ma'am Leila. Gaganyan pa lang si Ma'am Leila. Class? Matatakot na kayo, sa totoo lang. Abay, napansin ko nga, napaka-professional kasi ni Ma'am Leila pagdating sa school. Promise, pag nakita nyo sila, hindi ko lang na-i-video. Pagka siya ay nasa school na ganyan. O, class? Pag sa hallway, sige, pwede. Oo, sa hallway, okay. Pero pagdating sa class, kasi, iba talaga. Tapos alam nyo, may mga technique to eh. O, sige. Lalagyan ko kayo ng kung sino ang maingay, lalagyan ko ng ililista, ganon. Iba. Maraming salamat sa mga teachers na nagtsatsaga turuan ng mga bata. So, proud na proud ako sa eskwelahan na ito. Proud na proud ako sa teacher, sa principal, at sa lahat ng mga teacher dito. Proud na proud ako. Kaya nga lagi ko pinagmamalaki ng Wesleyan University, Philippines, na kung saan ay talagang tinuturuan nila. O sila ang nag-a-adjust. Pagdating sa pagtuturo, talagang itinuturo nila. Siyempre, mag-aaral din sila ng Spanish kahit paano, para kahit paano may maituro na madali din sila makapag-adjust. Ganun. Yung mga bata. Tama ba sinabi ko? So, ayun pa mga amigo, salamat kay Ma'am Leila at i-explain ko kay Tia Mami lahat ang mga pinag-usapan namin. Thank you so much po at abangan natin. Bye-bye. Tingnan natin yung about kay Amir, kay Vivian naman, kay Alima, at kay Sophie. Kung sila ay magpapabideo, kung hindi naman, okay lang din naman po. At ikukwento ko na lang sa inyo. May sinasabi pala si Tia Cesa, ang sabi ni Tia Cesa mga amigo, yung continuation tayo. Hindi ko na binidyo eh. Sabi niya maraming salamat daw kasi sa pagtulong at please daw tulungan niyo pa sila na matuto. Please daw tulungan niyo pa sila na matuto at saka sabi niya marami kasi daw iba ang edukasyon ng mga Afrikano at saka sa mga European, sa mga sa atin ganyan. Kaya please daw turuan niyo pa raw siya, yun ang sabi. Pero maraming salamat daw, yun ang sabi ni Tia Cesa. Maraming salamat daw sa lahat ng tulong.